Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Ngayon malalaman ang desisyon namin ni Gabriel. Kung parehas kaming pumayag, ay kakasal daw agad kami next week. Ayun ang sabi sa akin ni Jenny. Narinig daw niya kasi na nag-uusap sila Tito Troy at Tito Kim. Grabe, agad-agad ikakasal kami. Matatali na ba talaga ako? Na makababa kami ni Jenny, ay dumiretso kami sa dining area kung saan naghihintay ang mga magulang namin. Oh, they are here na. Maupo na kayo. Honey, nasa na bang anak mo? Siya na lang ang kulang dito. Naupo ko sa tabi ni Mom habang si Jenny ay naupo sa tabi ni Tita Kim. Ang batang yun, sinabi niya kanina, pauwi na siya. It's okay, Troy. Baka busy lang si Gabriel, kaya siya nahuli. Saka, hindi naman tayo nagmamadali eh. Kahit na pare, alam niyang mahalagang pag-uusapan natin dito. Hindi na dapat tayo pinaghihintay. Hindi ba niya naisip na kadadating mo lang galing Amerika? Dumiretso agad kayo dito sa amin para mapag-usapan ang kasal nila. Hay, tumitigas na talagang ulo ni Gabriel. Naiiling na lamang si Tito Troy. Parang stress na siya sa kanyang panganay. Sabi ni Jenny, hindi raw umuwi kagabi si Gabriel. Siguro, masama pa rin ang loob nito sa dad niya dahil sa sagutan nila kahapon at doon sa pinakitang picture. Ano kayang nangyari sa kanilang girlfriend niya? Ano kaya ang desisyon niya? Baka hindi talaga sila naghiwalay. Baka wala kaya si Gabriel ngayon dahil ayaw niyang Bumalik ako sa wisyo na makita ang pumasok sa loob ng dining area si Gabriel. Nandito na siya. Ano kayang desisyon niya? I'm sorry, I'm late. Dire-diretso lang itong naupo sa kabilang dulo ng lamesa. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na kanina pa kami naghintay sa'yo? Ang tita Erin at tito Ariel mo, galing pa yung Amerika. Dito na agad dumiretso. Hindi pa sila nakakapagpahinga. Dahil sa sinabi ni Tito Troy, ay lumingon si Gabriel kina Ma'am at saka kay Dad. Pero bago yun, nagtama muna ang tingin naming dalawa. Ako nang umiwas ng tingin dahil iba yung tingin niya. Sobrang lamig. Tipong magtataasan ang mga balahibo ko. I'm so sorry Tito Ariel and Tita Erin. Naparami ako ng inom kagabi, kaya tinanghali po ako ng gising. Magalang na sabi nito. Okay lang iho. Ang mahalaga nandito ka na. Nakangiting sagot naman ni Mami. Siya, kumain na muna tayo para masimulan natin importante pag-uusapan. Singit naman ni Tito Troy. Nagsitango naman sila Dad bago nagsimulang kumain. Ngunit hindi ako makakain ng maayos dahil kanina ko pang nararamdaman ang tingin ni Gabriel na nakakailang. Gabriel? Nakapagdesisyon ka na ba? Napahinto ko sa pagkain dahil sa biglang tanong ni Tito Troy. Mas lalong dumagundum ang kaba sa dibdib ko. Lahat sila ay nakatingin kay Gabriel pero ako ay mas pinili kong tingnan ang kinakain ko. Ewan ko, ayaw ko siyang tingnan at kinakabahan ako sa magiging sagot niya. Yes, Dad. Nakapagdesisyon na ako. So what's your decision? Pakakasalan ko po si Mia. Malamig nitong sagot. Hindi ako makapaniwala na nag-angat ng tingin at bumaling sa kanya. Magpapakasal siya sa akin? Pumapayag na siya? Paano si Nicole? Anong nangyari sa kanila?
Ang dami kong gustong itanong sa kanya pero pinili ko na lang sarilihin dahil wala na akong karapatan na magtanong at baka isipan pa niya. Good decision anak. Akala ko hindi ka susunod sa akin. Ikaw naman iha. Kinakabahan akong bumaling kay Tito Troy na ngayon imalawak ang pagkakangiti sa akin at kitang kita sa kanyang mga mata ang sobrang saya dahil sa naging desisyon ng kanyang anak. Ano po? Pumapayag po ako. Magpapakasal po ako kay Gabriel. Nautal kong sagot, sabay lingon kay Mami. Nahawak niya ang kamay ko at tumangay ito sa akin. Mabuti kung ganon. Masaya ako na pareho kayo naging desisyon. So paring Ariel, next week na ang kasalan? Masayang sabit ni Tito. Oo pare, mas magandang maaga. Sa simbahan ba o sa huwes? Tanong ni Tita Kim. Pinagpatuloy ko na lang ang pagkain dahil ayun lang naman hinihintay ng mga magulang namin. Sila ang bahala sa lahat. Napatingin ako kay Gabriel nang sipahin niyang pa ako. Sa titig pa lang niya, alam ko na ang ibig sabihin nun. Tinatanong niya kung okay ako. Tipid akong ngumiti at tumango-tango. Alam ko nag-aalala siya sa akin dahil sa ganitong setup namin. Sa huwes na lang muna, kung okay lang sa inyo. Mas mabilis pag sa huwes sila magpapakasal. Para tayo-tayo lang din ang makakaalam ng kasalang ito. Ang importante ay makasal sila. At may maipapakita sa board members na kasal si Gabriel. Pag okay ng lahat, pwede sila magpakasal sa simbahan. Doon tayo babawi. Ibubongga natin ang kasalan. Ayos lang ba yun sa inyo paring Ariel? Sa'yo Erin? Sa'yo Gabriel? Sunod-sunod na tanong ni Tito. Mas pabor ako na sa uwis na lang kami magpakasal. Ang pangarap ko talagang kasal ay sa simbahan. Kasama ang lalaking mahal ko. Sa amin naman si Gabriel ako lang yung nagmamahal. Okay lang sa akin dad. Tipid na sagot ni Gabriel. Okay lang din sa amin pare. Sagot naman ni Daddy. Ikaw iha. Tipid akong ngumiti kay Tita Kim. Okay lang din po sa akin tita. Nahihiya akong sagot. Finally, ang pinapangarap natin, mangyayari na. Masayang sabi ni Tita Kim habang nakatingin kay Mami, labot langit din ang ngiti sa labi. Mapapanatag na tayo. Sagot naman ni Mami. Napamuntong hininga na lang ako at tinapos na kinakain. Hinayaan ko sila mag-usap dahil ayoko makisali. Naging tahimik kaming tatlo ni Jenny habang ang mga magulang namin ay masaya-masayang nag-uusap. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ang kalangitan. Napakaganda nito at napakaliwalas. Halatang magandang panahon ngayon. Nang umihip ang hangin ay napapikit ako at dinama ang malamig na hangin na lumalapat sa balat ko. Nasa ganun akong ayos nang biglang may humigit sa akin. Ay! Napatili ako dahil sa gulat nang tingnan ko kung sino humila sa akin. Anong ginagawa niya dito? Anong kailangan sa akin ni Gabriel? Come with me, Mia. Malamig ang sabi. Okay. Parang deja vu lang. Pero bakit ganun? Nakakatakot siya magsalita. Parang may nag-iba sa kanya. Gabriel? Saan mo ba ako dadalhin? Nagtataka kong tanong. May pag-uusapan tayo, Mia. Malamig niyang sagot. Hinayaan ko lang siya kung saan niya ako dadalhin. Tumigil kami sa isang pinto malapit sa mid-quarters. Anong gagawin namin dito? May kinuha ito sa bulsa niya. Susi? Bigla naman ako kinabahan. Oh no, huwag niyang sabihin. Mia, ang iniisip mo na naman. Pero bakit kasi dito? Bakit may kwarto pa? Kahit sabihin kakasal na kami?
Ayoko pang gawin ang bagay na yun. Nang mabuksan niya ang pinto, ay hinatak niya ako papasok sa loob at saka binitawan. Napapikit ako ng mariin dahil sa sobrang takot. Ano bang gagawin namin dito? What are you doing? Para kang tanga. Ha? Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at bumungad sa akin ang kanyang mukha. Nakakunot no ito. Pero sandali, anong sabi niya? Ako tanga? Bubungangaan ko sana siya, kaso mabilis niya akong tinalikuran. Pero napanganga ako na makita ko ang itsura ng loob ng kwarto. Wow! Namamangha akong sambit habang nililibot ng tingin sa buong paligid. Ang daming paintings dito. Ang gaganda lahat. Kanino kaya mga to? At saka, bakit dito nakatago? Come here, Mia. Napapitlag ako dahil sa pagsigaw ni Gabriel. Bakit kailangang sumigaw? Nag-i-enjoy pa ako sa mga tinitingnan ko. Nainis akong lumapit sa kanya. Maupo ka. Sabi niya, ngunit bumasakot naman ako at naupo sa upuan na nasa tapat niya. Dahil pribado ang pag-uusapan natin. Para sa ating dalawa to. Naiintindihan mo ba? Kahit nag-aalinlangan ay tumango ako. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Kung bakit ikakasal tayong dalawa. Tumango ako. For the sake of the company. At sa kagustuhan ng mga magulang natin. Muli akong tumango. Pwede ba? Diretso naman ang gusto mong ipunto. Dami pang segue eh. Pinapatagal niya palalo. Alright. Alam mong hindi kita mahal, Mia. At sinikulang mahal ko. Pag kinasal tayo, magiging maayos ang takbo ng kumpanya. And I want you to know that our marriage will last for only 1 year. Napatigil ako dahil sa mga sinabi niya. Kailangan niya talagang ipamukha sa akin na hindi niya ako mahal. Tapos 1 taon? 1 taon lang itatagal ang kasal namin? Wow! Pinag-isipan niya talaga? Planado na pala niya ang lahat. Kaya pala pumasayag siya na ikasal kaming dalawa. Pero sige, 1 taon kung 1 taon. Sa 1 taon na yun, kahit hindi mo ko mahal, ay papakita at ipaparamdam ko naman sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung 1 taon, paano ang pipirma natin marriage contract? Sila tito at tita, hindi ba nila malalaman yun? Nagugulan kong tanong. Don't worry about them. Ako nang bahala sa lahat. Tandaan mo, ikakasal lang tayong dalawa dahil sa kumpanya ko. Mag-asawa lang tayo sa papel, Mia. At huwag mong kakalimutan yon. Isa pa pala, pag kinasal tayo, pag andyan ang parents natin, mag-pretend tayo na sweet tayo sa isa't isa. Kailangan maisip nila na nag-i-improve ang pagsama nating dalawa. Pero pag wala sila, wag na wag tayo maglalapit dalawa. Dito tayo titira sa bahay na to. Meaning, 1 kwarto lang tayo. Hindi tayo magtatabi. Ikaw ang higa sa kama at ako naman sa lapag. Huwag kang mag-alala. Lagi namang wala ang parents natin. Kaya malaya nating magagawa ang gusto natin dito gawin dito sa bahay. Pag wala sila, sa guest room ka matutulog. Pero pag nandito sila, dito ka din sa kwarto ko. Gusto ko lang magkaliwanagan tayong dalawa. Naiintindihan mo ba, Mia? Tumango na lamang ako. Wala na akong masabi dahil planado ng lahat. Ang sakit lang dahil baliwala lang talaga ako sa kanya at wala man siyang kahit anong concern sa akin dahil kumpanya lang talaga ang kanyang gusto sa akin. Kahit nasasaktan at nahihirapan ay tumayo na ako. Baka hindi ko na kayanin pa na magtatagal pa dito. Sobrang bigat sa dibdib. Gabriel? Ayun lang ba? Tumango ito. Alright. Huwag kang mag-alala. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo.
Pwede na ba akong umalis? Baka hinahanap na ako ni Jenny. Malamig kong sambit. Okay. Mabilis akong tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Hindi ko akalain na ganito si Gabriel. Hindi ko alam kung bakit siya minahal ko ng sobra-sobra. Bakit sa kanya pa tumibok ang puso ko. Pero gaya nga nasabi ko kanina, kahit hindi mo ako mahal, ay paparamdam at napapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Wait, Mia. Napatigil ako sa pubukas ng pinto nang tawagin niya ako. Hindi na ako nag-abala pang lumingon at baka mahalata pa niya na nasasaktan ako. Tandaan mo, Mia. Sikreto lang lahat ng pinag-usapan natin. Seryosong sabi niya. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Hindi ko na inabala pang sumagot at basta ko na lang binuksan ang pinto at saka lumabas na. At sa paglabas ko ay doon tumulo ang mga luha ko na kanino ko bang pinipigilan. Mia, sigurado ka na ba talaga? Pwede ka pa naman umatras. Nilingon ko ang kaibigan ko na kanina pang kabado at hindi mapakali. Jenny, pwede ba? Kumalma ka nga. Natatawa kong sabi, ngunit bumasangot naman ito. Paano kakalma, Mia? Naiinis ako sa nangyari sa'yo. Naiipit ka sa problema ng pamilya namin. Yes, masaya ako. Dahil magiging sister-in-law kita. Alam ko mahal mo si Kuya Gabriel. Kaso sa mga sinabi mo sa akin, pakiramdam ko, mahihirapan kapag pumasok ka sa kasalang ito. Bumuntong hininga ako at mukhang nagkamali ako nang sinabi sa kanya yung pinag-usapan namin ni Gabriel. Ilang araw na rin kasi ako na kinukulit. Siya ang nangangamba para sa aming dalawa. Hindi ko kasi kayang magtago ng sekreto sa kanya. Siya lang kasi ang nakakaintindi sa akin at siya lang mapagkakatiwalaan ko. Hindi lang best friend ang turing ko kay Jenny. Para ko siyang kapatid. Kaya kahit sinabi ni Gabriel na sikreto lang ang pinag-usapan namin, hindi ako sumunod. Gusto kong alam din ni Jenny yun at walang lihim sa aming dalawa dahil open kami sa isa't isa. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng dalawang kamay nito. Kanina pa siya balisa at nangangamba para sa akin. Ngumiti ako ng tipid. Sino ba sa ating dalawang ikakasal, bes? Ikaw ang mas kabado sa ating dalawa eh. Nakangiti kong sabi. Don't worry about me, okay? Ilang araw ko na rin pinag-isipan to. Handa na ako sa kalalabasan na naging desisyon ko. Saka, isang taon lang naman. Then babalik na ulit sa dati. Bumuntong hininga siya at tipid na rin ang umiti. Hay, Mia. Mukhang wala naman ako magagawa eh. Nakapag-desisyon ka na talaga. Basta, tandaan mo, nandito lang ako. Babantayan kita dyan sa magaling kong kuya. Sabay kaming napalingon sa pinto nang bumukas ito. Niluwa si Tita Kim na nakangiti sa amin. Ready na kayo, girls? Aalis na tayo. Yes, tita. Tapos na po. Nakangiti kong sagot. Lumapit naman siya sa amin. Mia? Napakaganda mo, iha. Bagay na bagay sa'yo. Ang simpleng white dress na suot mo. Napakaswerte ng anak ko sa'yo, Mia. Bigla namang uminit ang pisngi ko dahil sa papuring tita. Thank you, tita. Hinawakan nito ang aking kamay at tipid ng umiti. From now on, Mia, call me mommy, alright? Ikakasal na kayo ni Gabriel at magiging isang pamilya na tayo. Napangiti naman ako. Ang sarap pakinggan at nakakaganang kalooban. Magiging isang pamilya na kami. Pero hindi ko maiwasan na maging malungkot kung alam lang nila ang pinag-usapan namin ni Gabriel. Ang siya pa naman namang magulang namin. Kaso isang taon lang ang bisa ng kasal. Isang taon lang ako magiging parte ng pamilya nila. Isang taon ko lang madadala ang apelyido ng anak nila. Okay po, mami.
Much better. Let's go, girls. Parehas kami hinawakan ni Mommy Kim sa aming kamay at laglakad kami palabas ng kwarto ni Jenny. Ngayon ang araw ng kasal namin ni Gabriel sa isang judge na kilalang Tito Troy. Nandun sila Mommy at Daddy, pati na rin si Gabriel at Tito Troy. Kami na lang kulang. Eto na, Mia. Ikakasal ka na sa taong mahal mo, pero hindi ka naman mahal. Do you, Gabriel, take Mia to be yours? And do you, Mia, take Gabriel to be yours? Do you both promise your hearts to be with each other? Will you walk hand and whatever life's journey takes you? Will you keep living, learning, loving, and growing together for the rest of your lives? I do. Parehas namin sagot ni Gabriel. Nakatitig kami sa isa't isa pero wala akong makitang emosyon sa kanyang mga mata. Parang wala lang talaga sa kanya ang nangyayaring kasal. Sumasabay lang siya sa agos ng seremonyas na ito. And now for the rings, Gabriel. Please place this ring on Mia and repeat after me. Sabi ng judge at tumango naman si Gabriel. Muli ako nag-angat ng tingin kay Gabriel habang kinukuha niya ang singsing at inulit ang sinabi ng judge. I give you this ring as a symbol of my love and vows to cherish always and forever. Dahan-dahan niyang sinot ang singsing sa aking daliri. Kumirot ang puso ko dahil habang binibigkas niya ang bawat salita ay wala itong emosyon. At ang sakit isipin na walang katotohanan ang lahat ng sinabi niya. Puro peke lang. Dahan-dahan ko namang kinuha ang isang singsing at inulit ang sinabi ng judge. Pinakatitigan ko mabuti si Gabriel habang binabanggit ang bawat salita. I give you this ring as a symbol of my love and vows to cherish always and forever. Dahan-dahan ko sinot sa kanyang daliri ang singsing. Kung siya walang emosyon na binabanggit sa ang salitang ito, ako naman ay kabaliktaran. Sa bawat pagbigkas ko ng salita, totoo, galing sa puso ko at walang halong kasinungalingan at pagpapanggap. Dahil pinapangarap ko na makasal sa taong mahal na mahal ko at kay Gabriel iyon. Pero ngayon na nangyari na, imbis na maging masaya ako, ay kalungkutan ang bumalit sa akin. Dahil sa aming dalawa, ako lang ang nagmamahal at siya ay ibang babaeng mahal. Hindi ito ang pangarap kong kasal. Gusto kong mahal ako ng taong mahal ko. Kaso ano pa bang magagawa ko? For the sake of the company? Arranged marriage? Ay, uso pa pala talaga ang arranged marriage na to. By the power vested in me, I pronounce you husband and wife. Please seal your love with a kiss. Biglang kumambog na mabilis ang puso ko. Hindi ako mapakali. Ito pa ang nakakaba. Hahalikan niya ako? Saan? Sa labi ba? Kasi kung sa labi, siya ang first kiss ko. Unti-unting lumalapit ang mukha niya sa akin. Pinikit ko ang aking mga mata at hinintay ang halik niya. Rinig na rinig ko ang tibok ng puso ko dahil sa sobrang kaba. Ramdam ko ang kanyang hininga. Mabilis akong napamulat at tumingin sa kanya. Hindi makapaniwala. Nakatitig ito sa akin habang naglalarong ngisi sa kanyang mga labi. Narinig ko ang palakpakan sa paligid pero hindi ko yung pinansin. Disappointed? Nakangisi nitong sabi. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Akala ko naman ay halikan niya ako sa labi sa noo lang pala. Ang hirap talaga umasa. Nakakasakit ng damdamin. Napapitlag ako nang maramdaman ko ang ningin niya sa tenga ko. Nagtaasan ng balahibo ko sa batok. You really look disappointed. Do you think halikan kita sa labi? Hindi lalapat ang labing ito dahil para lang ito sa babaeng mahal ko. Lumapit sa amin ang aming pamilya para batiin kami. Congratulations, Iha! Welcome to the family! Masaya akong niyakap ni Mommy Kim at niyakap ko nito pabalik. Kasal na ako.
Kasal na kaming dalawa ni Gabriel. Salamat, Mami. Kumalasiyakap si Mami Kim at hinuwakan ng pisngi ko. Ang saya-saya ko dahil parte ka na ng pamilya namin. Ikaw nang bahala kay Gabriel, ha? Alam kong magiging mabuti kang asawa. Intindihin mo lang siya minsan. Kung sasaktan o awayin ka niya, huwag ka mahiya magsabi sa amin. Kami nang bahala. Mom, stop it. Singit ni Gabriel sa sinasabi ng kanyang mami. Nilingon naman siya nito. At ikaw, Gabriel, alagaan mo si Mia. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Dahil malaman ko lang nasaktan mo o lukuhin mo siya, magagalit ako na sobra sa'yo. Napangiti naman ako dahil sa sinabi ni Mami Kim. Nakakatuwa sila pagmasdan ni Gabriel. Para siyang maamong tupa pag si Mami Kim na ang kanyang kaharap. Pero kapag wala, ay parang tigre na kulang ng langsak malingka. Don't worry, Mom. Ako nang bahala kay Mia. Napairap ako sa aking isipin. Kung alam lang ni Mami Kim ang magiging sitwasyon namin ng anak niya, ay baka sisinghalan niya ito. Magsumbong kaya ako. Ngunit ayoko ng gulo. Mas okay na manhihinig na lang muna ako. Good. Aasahan ko yung sinabi mo, anak. Lumapit naman si Ma'am sa akin. Congrats to the both of you, baby. Maging mabuting ng asawa, okay? Huwag mong pasasakitin ang ulo ni Gabriel. Ngumiti ako at tumango kay Mami. Gagawin ko ang best ko bilang asawa niya kahit hindi niya ako mahal. Ipaparamdam at ipapakita ko sa kanya na deserve niya ako bilang kanyang asawa. Para kahit matapos ang 1 taon na kasal kami, ay wala akong pagsisihan sa uli. Ginawa ko pa rin ang part ko bilang asawa niya. Yes, Mommy. O siya, tama na yan. Pumunta na tayo sa restaurant na pinareserve ko. Baka nagugutom ng bagong kasal. Biglang singit ni Mami Kim. Oo nga, let's go. Masayang segunda naman ni Mami. Nauna na sila naglakad lahat palabas, habang ako ay biglang hinila ni Jenny. Napalingon naman sa amin si Gabriel bago nagpatuloy sa paglalakad. Gosh! Alam mo, Bes, sobrang hindi ako mapakali kanina. Akala ko nga, aatras ka na eh. Natawa ko ng mahina dahil sa sinabi niya. Akala ko naman kung ano na eh. Told you, wala nang atrasan to. Yeah, right. Kasal ka na eh. Pero congrats, Bes. Alam ko mahirap sa'yo ang desisyon na to. At alam ko rin na mahal naman mo si Kuya. Ang swerte ng mukha na yan sa'yo. Mahal na mahal mo siya mula noon hanggang ngayon. Bakit kasi nakilala niya si Nicole? Sana ikaw na lang, no? Para sana happy. Sana nga, Jenny. Pero mali mo naman, di ba? Gagawin ko lahat para kay Gabriel. Sana lang makita niya yun. At sana mahalin ka rin niya. Kalimutan niya ang babaeng maluloko na yun. May sasabihin pa sana ako kay Jenny nang sabay kaming napalingon sa pinto. Sumilip dun si Gabriel at salubong kili nito. Are you two finished? Let's go. They're waiting. Tamad niyang sabi. Eto na. Let's go, Bes. Hinilan ako ni Jenny at naglakad na kami at nalagpasan si Gabriel na nakatingin lang sa amin. Mabilis kami naglakad. Nakita agad naman sila ni Ma'am at sasakay na sana ako sa kotse nang pigilan ako ni Mami. Anak, dun ka sa kotse ng asawa mo sumakay, okay? Mauuna na kami. Mag-iingat kayo, ha? Napamaang na lang ako nang isarado ni Mami ang pinto ng kotse at hinilan ni Mami Kim si Jenny na ngayon inakabusangot ang mukha dahil hindi kami sabay na makakapunta sa restaurant. Naiwan akong tulala nung marurot ng 2 kotse. Grabe, iniwan talaga nila ako? What? Tatayo ka lang ba dyan? Nabalik ako sa ulirat at napalingon kung nasa ng asawa ko. Nakatayo na ito sa harap ng kanyang kotse
hindi kalayuan sa akin. Mabilis naman akong makbang patungo sa kinaroroonan nito at binuksan ko agad ang shotgun seat at pumasok sa loob. Mahirap na, baka iwan niya pa ako. Sumakay na rin ito at pinahururot ang kotse. Kinagabihan, pagod akong bumaba sa kotse ni Gabriel. Hindi ko akalain na aabutin kami ng gabi. Sila Ma'am at Mami Kim kasi ang daming pinag-usapan. Tapos sinabayan pa ng pag-iinom. Well, kami ni Jenny ay nag-wine lang. Habang ang parents namin at si Gabriel ay hard ang ininom. Tumingin ako sa kabababa lang na si Jenny sa galing sa kabilang kotse. Naglakad dito patungo sa akin. Mia, congrats ulit. Mauna na ako ha. Sobra talagang pagod ko eh. Good night. I love you. Makatapos makipagbeso-beso ay naglakad na siya papasok ng bahay. Ang parents ko ay nandoon sa bahay. Magpapahinga na raw sila at bukas ipupunta na sila sa company. Naglakad na rin ako papasok sa loob. Sinilip ko muna si Gabriel, kausap niya ang parents niya. Kibit balikat akong pumasok sa loob at dumiretso sa kusina dahil nauuhaw ako. Actually, kaya ako dumiretso sa kusina kasi hindi ko alam kung saan ako dediretso. Hindi ko alam kung saan ako matutulog. Unang gabi namin na mag-asawa ni Gabriel. Ayoko namang basta lang pumasok sa kwarto niya. Kaya eto, dito ko sa kusina dumiretso. Hintayin ko lang siya matapos kausapin ang parents niya. Then kung nasa kwarto na siya, di kakatok na lang ako. Basta ayoko na mauna sa kwarto niya. Baka anong isipan pa nun. Kumuha ako ng baso at binuksan ang rep. Kumuha ako ng tubig at sinili ng baso ko. Matapos akong makainom, ay hinugasan ko ang basong ginamit ko at inilagay sa lagayan. Nagpupunas ako ng kamay at nasa gunong ayos ako nang biglang may magsalita. Napaitad ako dahil sa sobrang gulat. My God! Mabilis akong lumingon kung nasan si Gabriel. Nakapamulsa ito sa tapat ng pinto habang nakatingin sa akin. What are you doing here? Bakit hindi ko makit sa kwarto? Seryosong tanong nito. Uminom lang ako ng tubig. Saka hinihintay kita eh. Ayoko naman dumiretso sa kwarto mo. Let's go Mia. Inaantok na ako. Napakaseryoso talaga. Sumunod na lang ako sa kanya. Na makapasok kami sa kwarto niya, ay dumiretso si Gabriel sa closet niya at may kinuha doon. Humarap ito sa akin at nagsalita. Mia, magsha-shower lang ako. Kung gusto mo, mag-shower ka na rin. Nagulat ako sa kanyang sinabi.